Magandang gabi po. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Daang-daang kaanak at kaibigan sa showbiz ang dumalo sa libing kaninang hapon ni Rudy Fernandez. Pinili po ng pamilya na konti lang ang makilibing para maging pribado ang paghahatid kay The Boy sa huling hantungan sa The Heritage Park sa Taguig. Nakatutok po doon hanggang ngayon. Live si Lar Santiago. Lar? Mel, Mike, dito inihimlay ang labi ng aktor na si Rudy Fernandez kaninang hapon matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa sakit na cancer. Tila nakiluha ang langit sa paghahatid kay Rudy Fernandez sa kanyang huling hantungan. Pagkaraang umalis ng pamilya at mga kaibigang nakipaglibing, nagsungit ang panahon at bumuhos ang malakas na ulan. Bago pa lang magtanghali ay dumating na ang mga kamag-anak, kaibigan at iba pang kasama ni Rudy sa industriya bilang pagbibigay ng huling respeto sa namayapang aktor. Eksaktong 1:00 ng hapon, ginanap ang isang misa at pagkatapos nito ay nilabas na sa chapel ang labi ni Rudy. Isinakay ang kabaong ni Rudy sa isang karwaheng napapalamutian ng mga puting bulaklak. Mula sa chapel ay lumakad ang funeral procession sa salim ng malungkot na tugtugin ng isang bagpiper at marching band. Pagdating sa lugar na paglilibingan, muling binuksan ang kabaong. Binigyan si Rudy ng gun salute dahil isa siyang reservist ng Philippine Navy. Inalis ang salamin ng kabaong para makapagbigay ng huling pamamaalam kay Rudy, ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Hinawakan at hinalikan ni Lorna ang asawa. Humalik din si Senator Jinggoy Estrada sa matalik na kaibigan, sabay bulong dito. Sabi ko, mahal ko siya. Yun lang. Pigil ang damdamin ng mga nagmamahal kay Rudy, pero di pa rin mapigilang kumawala ang luha. Maging si dating Pangulong Joseph Estrada ay nabagbag ang damdamin. Palagay ko, ang masasabi ko lang ay lalong lakasan nila loob nila at para sa gano'n ay malagay sa ayos ang buhay ng kanyang 2 anak. At alam ko naman, yun ang gusto mangyari ni Rudy, na mahal niya yung mga anak niya. Pagkaraang maihatid si Rudy sa kanyang huling hantungan, sandaling nag-usap sina Lorna at Jinggoy. Kasabay ng umalis ni Lorna ang kanyang mga anak. Maraming salamat. Maraming salamat. Napagpasyahan ni Lorna na umuwi na sa kanilang bahay ngayong gabi. Mas mabuti na raw na mas maagang harapin niya ang lungkot, pangungulila at ang katotohanang wala na si Rudy. Mel, Mike? Lar, sa puntong ito, wala nang katao-tao dyan sa puntod ni Rudy Fernandez. Wala na ang pamilya, wala nang mga kaibigan. Ang natitira na lamang dito ay kami-kami na lamang at ang mga bulaklak na iniwan ng mga nakiramay. Maraming salamat, Lar Santiago, nakatutok live mula sa Taguig. Sa isa pang pagkakataon, nagsama-sama mga malalaking pangalan sa industriya ng showbiz para sa huling sandali ng isa sa mga kinikilala nitong haligi, si Rudy Fernandez. Nakatutok si Nelson Canlas. Napuno ang chapel kung saan ibinurol si Rudy Fernandez para sa Holy Mass. Bandang 2:30 ng hapon, pinalabas na ang mga tao para ayusin ang funeral procession na maghahatid kay The Boy sa kanyang huling hantungan. Katabi ni Lorna Tolentino ang mga anak na sina Ralph at Renz at ang malalapit nilang kaibigang sina Philip Salvador, Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla, Alma Moreno, Ami Austria at Fanny Serrano. Sumama rin sa funeral procession sina dating President Joseph Estrada, Gabby Concepcion at ang mag-asawang Raymart at Lodin Barreto. Kumpletong nakilibing ang pamilya ni Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Mamimiss daw ng mga kaibigan ni The Boy ang kanyang masayahing disposisyon sa buhay. Pag nandyan yan ang kasiglahan ng grupo eh. Pag hindi nag-crack ng joke yan, malungkot. Kumbaga, laging may bawang jokes yan eh. Nagpasalamat naman sa mga nakiramay ang anak ni The Boy na si Mark Anthony. Mahal na mahal niya kayo. Maraming salamat. Sigurado tuwan-tuwa siya. At nagpapasalamat din siya sa pagdadasal niyo para sa kanya. Dahil siyempre, mabuti yung para sa soul niya po. Ayon sa mga malalapit sa namayapang si Rudy Fernandez, sana'y patuloy tayong magdasal para sa ikaluluwalhati ng kanyang kaluluwa.
Mula dito sa Heritage Park, Taguig City, Nelson Carlas, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hanggang sa huling sandali, hindi iniwan ng kanyang mga tagahanga si Rudy Fernandez. Kahit ginawang pribado ang libing ng kanilang idolo, ilan sa kanila ay nanatili pa rin sa labas ng Heritage Park para masulyapan man lamang. Nakatutok si JP Soriano. Umaga pa lang dagsa ng mga tagahanga ni Rudy Fernandez sa gitnang The Heritage Park. Hiling nila, masulyapan ang paglibing sa kanilang idolo. Pero dahil pinili ng pamilya ni Rudy na gawing pribado sa mga kaanak at kaibigan ng libing ni Daboy, hanggang sa labas ng nanggit pinayagan pumwesto ang mga tagahanga. Noong inihahatid na sa huling hantungan si Rudy, mas dumami pa ang mga tao at usisero sa labas ng gate. Si Aling Marilu, suot ang t-shirt na may mukha ng idolo. Nalulungkot kami, katulad ko, nagtatrabaho ko. Nag-half day lang ako para makarating din ako magkipaglibing. 4 days din po ako nagtsatsaga gabi-gabi nandyan. Halos lahat, dismayado sa hindi pagpapapasok sa kanila sa libing. Fans kami ni Daboy, dapat, di ba yun yung hiling ni Daboy na yung mga fans niya nakapasok? Kulang na lang, umakit kami sa bakot para kami maanuhan. Pero may mga nainis man na kontento na lang ang iba sa pag-alay ng panalangin at mensahe sa kanilang idolo. Nawala man si Daboy sa mundo, mananatili raw siyang buhay sa kanilang mga puso. Sana maging masaya siya sa kabilang buhay. Tsaka sana yung mga pamilya dito maging masaya, matanggap na po niya nga wala na po si Rudy Fernandez. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isang gabi ng papuri, parangal at pag-alala ang ginanap kagabi para kay Rudy Fernandez. Hindi napigilan ng mga nagmamahal kay Daboy na mapaiyak sa kanilang pamamaalam sa aktor. Nakatutok si Aubrey Carampel. Pribado at pawang malalapit na kaibigan at kaanak lamang ang inibitahang dumalo sa necrological service kagabi para kay Rudy Fernandez. Hindi pinayagang pumasok ang mga miyembro ng media sa loob ng chapel, pero naglagay ng widescreen sa lobby upang masaksihan pa rin ng ibang hindi nakapasok ang programa sa loob. Pagkatapos ng misa, sinundan ito ng programa na puno ng kantahan at mga talumpati mula sa malalapit na kaibigan at pamilya ni Daboy. Si Sharon Cuneta, umiiyak habang sinasariwa ang alaala ng itinuturing niyang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan at kuya sa showbiz. Mahal kita, Daboy. Pangulo. Daboy, di ko iwanan si ate. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo. Sana naipakita ko yun. Sana binakon mo yun kasama ng pagmahal namin lahat dito. Kwento pa ni Sharon, si Rudy ang naging tulay para magkausap sila ni Senator Jinggoy na naka-house arrest noon. Kinilala rin ni Senator Bong Revilla ang pagiging peacemaker ni Daboy sa pagitan niya at ni Jinggoy. Si Daboy mismo ang nag-ayos sa problema namin ni Jinggoy. Siya ang tumatawag sa akin araw-araw.